Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang araw po, no? Ito po ang ating latest update ngayong araw, October 4, 2024. Si Bagyong Julian nga po, ayon sa ating advanced weather forecast ng European Center, ito nga po ay isa na lamang ganap na low pressure area. At ito po ay wala nang magiging direktang epekto sa ating bansa. Habang meron naman na tayong easterlies o rather ITCC o yung Intertropical Convergence Zone na nakaka-apekto po yan sa parte ng Bicol Region, Visayas, and Zamboanga Peninsula. Asahan nga po natin na meron tayong mga posibilidad na mga biglaang pagbuhos ng pagulan dahil nga po sa ITCC at bukod nga po dyan ay maalinsangan ng panahon na posible nating maranasan. Dito naman po sa may parte ng Metro Manila at natitirang bahagi ng ating bansa, apektado pa rin po tayo ng ITCC at habang ang Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, and Central Luzon, apektado naman po yan ng easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Dito po mapapansin natin may mga kumpulan ng kaulapan na posibleng maging low pressure area within 12 to 24 hours. Pero mababa naman ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Habang may posibleng bagyo lamang sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at mababa naman ang tsansa niyan na pumasok sa ating bansa. Dito po sa ating rain map animation, mamaya nga pong alas 10 ng umaga, dito mapapansin natin may tsansa ng pagulan sa may eastern section ng ating bansa. Pero ito po yung mahihina at katamtamang pagulan lamang. At pagdating naman po ng alas 3 ng hapon, asahan natin mataas ang tsansa na may mga posibilidad na mga biglaang pagbuhos ng pagulan sa may parte ng Metro Manila, dito po sa may Southern Luzon, including Visayas and Palawan, at sa may Zamboanga Peninsula ay mataas ang tsansa ng pagulan. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi, ganun pa rin po. Dahil nga po sa ITCC, may tsansa po ng pagulan pa rin ang ilang bahagi ng Visayas, Mindanao, Palawan, dito po sa may Bicol Region at Mindoro Provinces, maging sa may parte po ng Metro Manila at western section ng Luzon. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, magiging maayos at maganda lagay ng panahon, may tsansa lamang tayo ng mga isolated rain shower. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po no, October 5 ay ITCC ay apektado pa rin po tayo. At ito nga po no, yung mga kumpulan ng kaulapan ay posibleng maging low pressure area pero mababa naman ang tsansa na maging bagyo. By October 6, dito nga po ay posibleng maging low pressure area na yung mga cloud cluster no, na nakita natin sa ating satellite image. And pagdating naman po ng October 7, posibleng malusaw na rin po agad yan, pero dito po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay merong low pressure area, maging dito nga po sa may parte ng West Philippine Sea. Pagdating naman po ng October 8, dito nga po mapapansin natin may posibleng pagbugso nga po ng amihan na makaka-apekto po yan sa may parte ng extreme northern Luzon. Pagdating naman po ng October 9, dito po posibleng malakas yung pagbugso niyan, aabot yan hanggang Northern Luzon, at habang meron pa rin tayong ITCC at yung low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng October 10, ay mas lalakas pa nga no, itong posibleng amihan na makaka-apekto yan hanggang parte ng Central Luzon. By October 11, asahan natin na ituloy-tuloy pa rin nga po no, posibleng nga itong amihan ay makaapekto nga po sa ating bansa at may mga tsansa ng pagulan sa eastern section nga po ng Luzon at maging dito nga po sa ilang bahagi ng Visayas, Palawan at ng Mindoro Provinces. By October 12, may chance po ng panibagong low pressure area sa eastern section ng Catanduanes. At pagdating naman po ng October 13,
Dito po wala na tayong inaasahang anumang posibleng bagyo na makakaapekto sa ating bansa. Again, inuulit natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Sa ngayon nga po, wala tayong posibleng bagyo na imomonitor na posibleng makaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.